Okay, cool. So, good morning po mga kapatid. Bawat isa po sa atin na narito. No? Purihin ang Diyos dahil sa kabila po ng maraming ating pagkakabalahan ay narito tayo para magbigay po ng luwalhati sa ating Panginoon para tayo po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. At tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako na po sa ating pangaral ng kanyang mga salita. At buksan po natin ating mga Biblia sa Book of John, chapter 4. Yun, sa mga naka-join po sa Google Meet, pwede kayong magbuklat ng banal na kasulatan dito po sa John chapter 4, verse 23 up to 24. Nandiyan na po kayo, mga kapatid? Sabi po dito, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh chance to worship Him." Verse 24, "God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." So tayo po yung manalangin, Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa po Diyos, ano po ang mga pagkukulang namin sa mga nagdaang araw, patawarin mo kami at nawa makapokus po kami sa pagsamba ngayon, lalo na po sa pakikinig ng iyong salita. Ano man pong hadlang nagawa ng kaaway, nawa o Diyos ay ito po ay alisin mo o Lord para makapokus kami sa aming pakikinig ng iyong salita. Salamat o God at tawa, buksan mo kayo po ang magbukas ng aming puso at nawa kami magpakumbaba, ano pong aming marinig na rebuke, exhort at ang mga disiplina na aming matutunan sa pamagitan ng pangangaral, ito po ay matanggap namin ng may buong pagpapakumbaba. Salamat o Lord sa umagang ito, lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dito po makita natin mga kapatid na dito sa bahagi ito, tayo po yung mga kapuna, dito po sa sulat po ng ating kapatid na John, the Beloved, ito po ay sulat para magbigay po ng encouragement sa mga Kristiyano mananampalataya. Yun, para tayo po ay maayos yung ating pagsamba. So, sa pagsamba, dalawa po ang klaseng pagsamba, no? Yung tinatawag na Old Testament worship sa New Testament worship. Pag sinabing Old Testament worship, medyo mahirap po ang pag-worship nila kasi kailangan mo talaga na sundin yung batas ni Moises. Pero tayo ngayon, New Testament worship, ang batayan po natin sa pagsamba ay ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, ngayon, mababaybay po natin. So, mapapansin po natin doon sa ating binasa, mga kapatid, sabi doon, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth." So, yung "For the Father seeketh chance to worship Him." So, yung ating pag-aaral ay pinamagatang, "The true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth." Yun. Kasi at sa panahon nito, lalo na ngayong Sunday, ang daming nagwo-worship ngayon. Yun, kahit anong religion. Maliban lang ang Adventist kasi Sabado sila nagwo-worship eh. Diyan sa may tulay, may Adventist, di ba? Sabado sila nagwo-worship. So, ang worship naman, wala namang araw yan. Pero tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, talagang karaniwan sasama-sama tayo para sambahin ang Panginoon ay tuwing araw ng linggo, in the first day of the week. Pero mapapansin po natin doon mga kapatid, na yung panahon daw, yung oras daw ay dumating na ano daw, na lang yung totoong mananamba. Sino ba yung totoong mananamba na tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Yung totoong mananamba, ito yung pinili ng Ama before the foundation of the world. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 1, verse 4, mga kapatid. Ito yung totoong mananamba, baybayin lang po na natin, sabi doon, "According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love." Ito yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Ito rin po yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya makita natin in Book of Romans, chapter 3,
verse 24. Tingnan po natin. Ano lang po tayo, review lang po ng ating mga napag-aralan. Sabi doon sa 24 ng Book of Romans, chapter 3, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ang pumili yung Ama, tinubos tayo ng ating Panginoon, at dito po sa Ephesians chapter 2, verse 1, tayo po ay na-born again. Yun, pag sinabing born again, hindi po ito religion, hindi po ito samahan. Ito ay experience ng mga taong pinili ng Ama. Ito ay gawa po ng banal na Espiritu. Ephesians 2:1. Ano po yung sabi po doon sa Ephesians 2:1? Sabi po doon sa Ephesians chapter 2, verse 1. Yan, pwede nyo akong sundan mga kapatid sa mga Biblia para kayo rin po ay nakakabasa. Sabi doon, in you had He quickened who were dead and trespasses and sin. So, yung mga taong pinili, tinubos, na born again, sila po yung tinatawag pong worshiper ng Panginoon. Sila yung mga mananamba ng Diyos. Kasi pag hindi po born again, hindi po talaga makakasamba sa Diyos. Bakit to? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Kapag ang tao po yung hindi born again, ito po yung kanyang kalagayan. Ano po yung sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto? Ano po yung sabi niya? But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So yung mga hindi born again, hindi ho talaga sila makakapagsamba sa Diyos. Kaya ang hinahanap ng Diyos, anong sabi niya? Ito na yung oras na hinahanap ng Diyos yung totoong mananamba. Ang tanong, kayo ho ba ay totoong worshiper ng Panginoon ngayon, mga kapatid? Kayo ho ba ay totoong worshiper? Born again na ba kayo? Kasi pag hindi born again, hindi ho kayo tatagal dito kasi ang mga born again lang ang tumatagal sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan lang ang totoong makaka-appreciate sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga makikita natin sa mga salita din ng ating Panginoon, John 3:3, ano po yung sabi doon sa John 3:3? Sabi doon sa John chapter 3, verse 3, ano po sabi doon? Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam mo yun, pag hindi ka born again, hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos na tinutukoy dito, mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos ay marami yung may kahulugan yan sa Biblia. Makita natin dyan sa 1 Timothy chapter 3. Tingnan po natin, 1 Timothy chapter 3, verse 15 po pala. Tingnan natin para makita natin kung ano bang kahulugan ng Kingdom of God. Tama to sa 1 Timothy 3:15. Tingnan mo natin, sabi na Apostol Pablo, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Yon. May uugaliin daw sa bahay ng Diyos, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So yung iglesia na tinatawag pong house of God, tinatawag po ito na the church of the living God, ito rin po yung tinatawag na kingdom of God. Yun, ito yung kaharian ng Diyos. Extension po ng kaharian ng Diyos dito po sa lupa. Kasi ang pinaka-headquarters po natin doon sa eternal na heaven. Pero may extension po yung kaharian ng Diyos, yung church. Yun, kaya nga kapag nasa church ka talaga, mayroon kang uugaliin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Na mayroong dapat inuugali. Ang mga, dapat ba inuugali? Yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Saan daw uugaliin? Sa bahay ng Diyos. Na ang bahay ng Diyos na ito ay siyang bahay ng buhay na Diyos. Na siyang suhay at haligi ng katotohanan. So, punta po tayo doon sa Book of John, mga kapatid. Sabi doon sa John 4:23,
But the hour cometh, it now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit. Yon, number one ho, in spirit. Kaya nga wala na tayong revolto, di ba? Wala na tayong mga idolatry. Eh ako dati, may alaga akong napakalaking idolatry. Hulugan pa yung Brad. Pero, alam mo, hanggang ngayon, di pa natapos. Pero nung nalaman ko, nakapagbasa ako ng Biblia, na yung idolatry pala ay binawal po ng Diyos. Sa lumang tipan pa lang, tinan po natin, Exodus chapter 20, verse 4 hanggang sunod na talata, ipinagbawal po talaga sa lumang tipan. At mamaya hanggang bagong tipan, pinagbawal po yan. Napalawak na po ang idolatry. Ano po yung sabi doon? Thou shall not make unto thee any, alam mo yun? Any graven image. Wag daw gagawa ng mga anumang inanyuan or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am jealous God. Napaka-jealous talaga ng Panginoon. Eh sabi niya, bakit napaka-seloso pala ang Diyos? Kayo ba hindi nagsiselos, mga kapatid? Di ba karaniwan tayo mayroong nararamdamang selos. Kahit kayo magkapatid pinsan, no ba? Pag ang anak mo, 3, tapos nagkamali ka, Sister Tess, na mabigyan ng 1,000 yung dalawa, hindi mo nabigyan. Anong maramdaman ng dalawa? Bakit kaya sinubilang ang binigyan ni Mama? Kami hindi. So, magkakaroon ka ng selos. Di ba? Kung kailan pang nagbigay daw, o 1,000 sa'yo, 1,000 sa'yo, 1,000 sa'yo. O, hindi walang jealous eh. Ang sapatos mo ay tig 30 mil. Sa'yo, tamad ka kasi kaya tig 500 na lang ang sapatos mo. Anong maramdaman nung binili mo ng sapatos na 500? Aba, makakaramdam ng jealousy. Alam mo, yung binili mo doon sa isa, talagang sapatos ni Michael Jordan. Dabang 50,000. Tapos sa panganay, 5,000. Talagang makakaroon ka ng selos. So, karaniwan naman talaga ang jealous. Pero kaya ka nagje-jealous dahil mayroong something na yung taong minamahal mo ay mayroong inuuna na higit sa iyo. Yon. Ganun po yon. Kaya ang Diyos po, nakakaramdam po ng jealousy sa paanong paraan? Sabi doon, thou shalt not bow down thyself to them. Sino yung them na yon? Yung mga ribulto, mga idolatry. Nasabi doon, nor serve them. Huwag daw paglingkuran. For I, the Lord, thy God, I am jealous God. Alam mo, jealous God. Eh paano pag nagselos ang Diyos? Ano kaya ang magiging resulta nito sa atin? Nandun din po sa verse. Sabi doon, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Kapag ikaw mayroong ibang mahal na higit sa Diyos, ang tawag ng Diyos sa iyo, napupuot ka sa Diyos. Alam mo, ang gusto pa talaga ng Diyos, pagmamahal natin, number 1 talaga ang Diyos eh. Kaya daw sa Matthew 22:37, sabi doon, love God, ano daw? Above all. Nasaan yung father, nasaan yung husband and wife? Pangalawa lang sila. Pero minsan nangyayari sa atin, love God, hindi pala, love your wife above all. Love your husband above all. Nasaan ang Diyos? Nasa pangalawa na lang. Kaya makakaranas tayo ng alin? Jealousy ng Diyos. Kaya mangyayari, visiting the iniquity. Kaya ang darating sa atin, yung tinatawag pong disiplina ng Diyos. Kasi jealous ang Diyos eh. Napaka-siloso ang Diyos. Ayaw niya na magkaroon ng ibang first love ka. Dapat ang first love natin ay ang ating makapangyarihang Diyos. Kaya di ba sa bagong tipan, yung idolatry, napakalawak na po. Hindi lang ribulto. Tingnan natin sa Colossians. Yan.
Sabay lang po kayo mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 5, makikita po natin dito na yung idolatry hindi na po rebulto. Yun. Ano po? Sabi doon sa 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth. Ano po? Number 1, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So napakalawak na po yung idolatry, hindi na po rebulto. Wala kang rebulto. Wala kang pastor, sinunog ko na po lahat ng rebulto sa bahay. Lahat ng santo, Santa Ines, Santa Barbara, Santa Clara, lahat. Sinunog ko na po. Sigurado ka na bang wala ka ng rebulto, idolatry? O baka nandun sa puso mo yung idolatry? Ano po yun? Sabi doon, fornication. O ano yung fornication? O mga dalaga at binata, huwag muna kayong magtabi kahit may boyfriend kayo. Huwag muna kayong magtabi. Kasi pag nagtabi kayo, magkakasala kayo. Kaya yung mga binata at dalaga, pag hindi pa kayo ready magpakasal, agwat-agwat muna sa boyfriend, sa girlfriend. Kasi pag nahawakan nyo yung kamay nyo yan, ng boyfriend nyo, yung girlfriend nyo, nako, papunta na po yan sa kasalanan. At isang araw, mamamalayan mo na, wala ka na dito, inalis ka na ng Panginoon. Kasi ayaw mong magpasaway. Kung gusto mong mag-asawa, talagang mag-asawa ka. Yun, magpakasal ka na para hindi ka magkasala. Kaya lang kung young people ka lang, mag-asawa ka, kung ipapakain mo, brother-in-law. Gusto mo naman mag-asawa? Huwag mo na. Bata ka pa, wala ka pang trabaho. Ano yung si brother there? Daddy, may asawa na po ako. Ito na po, may apo ka na. Kita po. Ano naman si Lola? Naman si Lolo. Gagawin pang caregiver yung Lola. Hindi po. Kailangan tayo po, mga young people, mag-aral muna. Number 1 yan, mag-aral. Anong number 1? Mag-aral. Dahil ang boyfriend, pag girlfriend, minsan, sabi niya, inspirasyon lang naman, pastor. Sa 10 nagsabing inspirasyon ang boyfriend, girlfriend, siyam doon ang nabuntis ng wala sa panahon. Isa lang ho ang hindi nakatapos. Isa lang ho ang nakasurvive. Kasi nga, alam mo, hindi ka pa prepared. Sa ating mga Kristiyano, hindi naman uso talaga boyfriend, girlfriend habang nag-aaral. Huwag natin gayahin ng mga makamundo. 13 years old, may anak na. 14 anyos, 3 na ang anak. Dito, Brad, marami sa atin. Yun, lalo na ng pandemic. Nagtataka ako ng pandemic Kung kailan pandemic, ang daming nabuntis. Ano kaya ginamit nila? Online din? So, fornication. So, ganun din sa mga may asawa. Ilan ba ang may asawa sa atin? Tas ang kamay. Lahat ng may asawa, tas ang kamay. Ako lang ang may asawa dito. Pag may asawa kayo, talagang focus sa asawa. Huwag nang mag-extra. Dahil hindi po nararapat yan. Yun, pakamahalin ang inyong mga asawa. Yun. So ano pa? Sabi doon, yung fornication, uncleanness, karumihan, inordinate, affection, evil, concupiscence, covetousness, yung pagiging gahaman. Yun. Nakalimutan mo na ang gawain ng Panginoon dahil sa pagtatrabaho. Yun. Nung wala kang trabaho, pray ng pray, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, magiging tapat po ako sa inyo. Hindi mo ako absent pag Sunday. Pag nagsweldo ako, ibibigay ko po yung para sa Panginoon. Talagang tudong prayer mo. Pero nagkatrabaho, Lord, pasensya na may overtime. Pasensya na po, Lord. Ang daming bayaran. Nasaan na yung pangako mo? Napako na. Wala na talaga yung first love natin sa Diyos. Napapalta na ng tinatawag na covetousness, pagiging gahaman. So, ano po mga kapatid? Sabi po doon sa bahaging ito, yun, binabackground lang po natin yung mga idolatry. So, punta tayo sa tinatawag na pinaka-aral natin ngayon. Introduction lang po yon.
sabi doon sa bahaging yon sa ating binasa, yung God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yung pagsamba natin, ibabatay sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto natin. Kasi pag gusto natin, ang dami nag-worship ngayon, nagtatamblingan. Kung kailan nag-worship, nag-acrobatic. Pwede naman tawagin natin si Lilik. Lilik, habang nagpipreach ako, tumambling ka doon sa bubong. Pwede ba yun, mga kapatid? Sister Tess, habang ako'y nagpipreach, sayaw kayo ni Sister Gina, nagtiniklig. Pwede ba yun? Wala ho sa Biblia yan. So, kapag preaching, makinig, at kailangan tayo po ay nakapokus sa pakikinig at pakikinig. Bakit to? Sabi ng Bible, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay ikalalago ng ating spiritual na buhay. Kaya nga diba, sabi ng Revelation, mapalad yung nagbabasa, mapalad yung nakikinig, at mapalad yung tumutupad. So, yung tatlong yun, mapalad. Sino yung mapalad? Nagbabasa. Mapalad yung nakikinig, mapalad yung tumutupad. Parehong mapalad yun. So, ngayon pa lang mga kapatid, ngayon po, sabi ng ating Panginoon, God is a spirit, kaya wala tayong rebulto. Yun. Inalis na natin yan. Pero yung idolatry, napakalawak po yun. Pangalawa, sabi doon, and they that worship Him, may worship Him in spirit and truth. Sa katotohanan. Yun, sa katotohanan. Pag sinabing katotohanan, yung gagawin ba natin ito, aprobado ng Panginoon, o ikaw lang nag-a-approve? Pastor, gusto kong mag-asawa ng kapwa babae. Kasi mas gusto, approve ba yan ng Bible, mga kapatid? At sabi ng Panginoon, linikha niya lalaki at babae. Pero magkita, Brad, walang nilikha ang Diyos na gitna. Pero mayroong nakikita tayo, ipagpipray natin, mahal natin sila. Pero, hindi po yan ina-approve ng Panginoon na mag-asawa ng babae sa kapwa babae at lalaki sa kapwa lalaki. Kasalanan po yun. Pero may napanood ako, talagang may nagkasal, brad eh. Ikaw, dinideclare ko kayo ngayon, husband, ano ba? Husband, ano? Husband and husband. Alam nga naman sabihin, husband and wife. Napanood namin ni Beses, tawa ng tawa kami. Hindi ba deklara ng pastor na husband and wife? Bakit to? Gano'n, sabi doon, kiss the husband. Dapat ay, kiss the wife. Hindi, kiss the husband. Tapos dineklara, ngayon kayo ay mag-asawa na. Kayo ngayon ay husband and husband. So nawala na po yung biblical truth. Nawala na po yung sa katotohanan. Kaya nga tayo, sabi na dito, sa Matthew 28:20, sabi doon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Saan daw manggagaling yung utos? Sa Panginoong Jesucristo. Hindi kay pastor. Hindi sabi-sabi. Hindi, okay lang naman yan. Anong okay? Bakit mo na lamang okay? Naramdaman ko eh. Porque naramdaman mo, okay? Hindi lahat ng nararamdaman ay okay. Ang okay talaga, kapag inapprove po ng ating Panginoon, yun po ang okay, yun po ang tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo at ako'y makakasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Saan daw manggagaling ang utos? Sa Panginoon. Kung nararamdaman mo lang yan at agin sa Biblia, huwag mo ituloy. Mapapahama ka. Kasi kukontrahin mo ang kagustuhan ng Diyos. Sinabi na nga ng Diyos na turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Ay kinontra mo, ano kaya ang gagawin sa iyo ng Diyos? Didisiplinahin po tayo ng Diyos. So, tinan po natin, true worship, kailangan mayroon yon, acceptable, yon dapat acceptable sa Diyos. Kaya makikita natin, 1 Timothy 2:15, anong sabi ng ating kapatid na Apostolo Pablo kay Timoteo? 2 Timothy po pala, 2:15. Sabi po niya sa 2:15, study to show thyself approved unto God. Saan daw magiging approved? Sa Diyos. Hindi sa sarili, hindi sa tao, kundi approved sa Diyos.
Bakit daw? A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tao na walang dapat ikinahihiya. Yun, dapat approve tayo sa Diyos. Kilos, gawa, salita, dapat approve tayo ng Diyos. Kaya dapat kapag nagsasalita tayo, hindi yung nagsasalita ka lang ng para sa sarili mo. Dapat approve ng Diyos. Hindi ko kontra sa kagustuhan ng Diyos. So, ano pa? Sabi doon, mayroon dalawang yung worship, acceptable, tsaka unacceptable. Mayroong pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos. Tingnan po natin yung mga example sa Biblia, mga kapatid. Gumawa na po ako ng outline eh. Biblical example. Tingnan natin sa Genesis. Magkapatid po ito. Parehong sumamba sa Diyos. Pero yung pagsamba nung isa, hindi tinanggap ng Diyos. Tingnan natin, Genesis chapter 4. Ano po yung sabi ng ating banal na kasulatan sa Genesis? Ito palaging nababasa, pero kunin lang po natin yung lesson po dito. Sabi doon sa Genesis chapter 4 verse 3, sabi doon, in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and an offering unto the Lord. So, alam mo si Cain, sumamba sa Diyos, nagdala ng offering. Tapos, verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5, but unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance filled. Galit na galit si Cain. Bakit o galit na galit? Galamong sumamba din siya sa Diyos. Nag-offering din siya. Pero hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang pagsamba. Anong problema kaya, mga kapatid? Pareho namang nandun sila sa pagsamba. Pero ang kinalugdan ng Diyos na pagsamba ay yung kay Abel. Sabi ng banal na kasulatan, and Abel, he also brought of the firstlings. Yon, ang firstling, ang in-offer ni Abel of his flock, of the fat thereof, and the Lord. Ito na maganda mga kapatid. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Ano nakita ng Panginoon kay Abel? Una, yung puso niya, yung attitude, yung pagrespeto ni Abel sa gusto ng Diyos. May humility siya na sundin yung kalooban ng Panginoon. Kaya anong ginawa, anong nangyari sa pagsamba ni Abel? Kinalugdan po siya ng Diyos. Pero makikita natin yung kay Cain, but unto Cain into his offering. So hindi lang offering pati yung nag-offer. Una yung nag-offer, pangalawa yung offering, hindi kinalugdan ng Diyos. Problema po ang puso nitong mga dalawang ito, magkapatid na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 7, if thou doest will, yun, shall thou not be accepted? Kung mabuto yung ginagawa, di ba, katanggap-tanggap yan sa Panginoon? Ano pa? And if thou doest not will, yun, itong malaking problema talaga mga kapatid. No? Pag hindi mo raw ginawa ang tama, ano ang mangyayari? Sin lieth at the door. And unto thee, ito, shall be his desire, and thou shall rule over him. Siya mag-o-over, siya magro-rule sa iyo. Kaya makikita mo yung mga taong gumagawa ng mali. Ang hirap lang ang tawag doon? I-revive. Ang Diyos na po ang magre-revive sa kanila. Kahit anong sabi, kapatid, magsisi ka na sa kasalanan mo, kapatid, puro kapatid lang ang binabawa. Wala Walang resulta. Bakit to? Nagro-roll na sa kanya yung kasalanan. Hanggat wala tayong humility, wala tayong pagsisisi sa kasalanan, ang magro-roll sa atin mga kapatid ay ang kasalanan. At sabi nga ng Panginoon, sabi doon, and thou shalt rule over him. Yun. Siya magro-roll sa kanya. Tapos sa verse 8, ano sabi doon? And Cain talked with Abel, his brother, and it come to pass when they were in the field that Cain rose up against his brother and slew him. Sunod-sunod na yung kasalanan ginawa ni Cain.
Dati, nagje-jealous lang kay Abel, di ba? Dahil pinalugdan ng Diyos. Pangalawa, yung silos niya. Ano ang kasundong silos? Yon, pagtangka ng patayin si Abel. So makita natin mga kapatid, yung dalawang magkapatid ay sumamba. Pero may maling pagsambang ginawa si Abel, si Cain. Kaya tayo, siguruhin natin, ito bang pagsamba ko ay katanggap-tanggap sa Diyos? O baka naman may problema ang puso ko. Kaya makita natin sa ating binasa kanina na sabi doon, all teaching to observe all things. Makita natin all things. Ano sa ibig sabihin? This means to be in particular in the manner and elements of worship should be according to His given example in truths. Nagbigay na po ng halimbawa ang ating Panginoon. Siya yung masusunod, hindi tayo ang masusunod. Pagdating sa pagsamba, siya ang masusunod. Ano pa? Ano yung sabi doon sa pangalawang example, mga kapatid? Pumabasa natin ang Leviticus, no? Kwento na lang natin, yung si Nadab and Abihu. So, sabi doon, is naghandog sila, gumawa sila ng strange fire, which He commanded them not. When we are offered a kind of worship which is not commanded, it will be taken by the Lord as a sign of disrespect of His holiness. Kapag tayo'y sumasamba nang hindi ayon sa gusto ng Diyos, katumbas po yan ng walang respeto. Kanino walang respeto, mga kapatid? Sa Diyos. At ang mangyayari niyan, ano ang mangyayari? Hindi kalulugdan tayo ng Diyos, katulad ni Cain. Ano ang ginawa ng Diyos kay Cain? Pinalayas po siya. Yun, nag-wanderer. Naging fugitive na po siya. Nag-request pa nga siya na baka siya patayin. Sabi ng Panginoon, lalagyan kita ng ganito. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahirap po na mawalan tayo ng respeto sa Diyos dahil sa pagsuway natin sa Kanyang kalooban. Ano sabi doon? One of the major reason why God gave up Israel into exile. Ito, nakita natin sa bayan Israel. Nung dumating ang ating Panginoon, hindi naman tinanggap nila ang Panginoon na sa Savior. Sila pa nga nagsabi, ipako, ipako, ipako. Sila ang nagsisigaw. Kaya ano sabi doon? Suffer them to fall in captives by enemies was their continual violation toward His mandated. Ano po? Manner of worship, distortion, acceptable worship. Wrong worship is no difference of idolatry. Kapag namali po tayo ng pagsamba, katumbas na po yan ng idolatry. Worshipping a wrong God. Baka nagkakamali na tayong sumamba sa totoong Diyos. Sabi ng Panginoon, hinahanap niya yung mga totoong mananamba. At ang mga totoong mananamba ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, punta tayo doon sa mga halimbawa, natin. Sabi doon, what should be a New Testament worship? Yon, mayroon. Ito ba? Kailangan maging masaya tayo? Pastor, gusto kong kailangan mag-worship tayo. Ay, kailangan masaya tayo. Yon, ano pa? Kailangan mayroon tayong mga major na gagawin kapag tayo nasa church. Ano pa? Kailangan gusto natin yung gagawin. Ano pa? Yung mga bagay na gusto lang natin. Pero pag ayaw natin, nako, ano ba dyan kay pastor? Boring na boring Gusto ko doon sa nagtatamblingan. Mayroong acrobatic, mayroong nag-ano. Pag gusto mong acrobatic, pwede natin imbitahan sino po? Si Carlos Yolo. Na habang ako'y nagpe-pledge, nagtatamblin po siya sa ulo ko. Di ba? Dalawang gintong na panalunan niya. Siguro pag nandito si Carlos Yolo, baka buong labas, walang paglagyan tayo dyan. Baka hindi tayo makalabas sa dami ng tao. Kasi nung hinahabol nila, hindi ang Diyos, si Carlos Yolo. Yun kaya lang, may controversial po kay Carlos Yolo. Dahil sa magulang niya, ang daming pera. Pero hindi ko alam kung binigyan niya yung nanay at tatay niya. O din wala na tayong doon. Pero ang pinag-uusapan po natin pagdating sa pagsamba. So dapat ang pagsamba natin ay ano po?
according to the truth. Ayon sa katotohanan. Ano sabi po ng John 14:6? Jesus said, I am the truth. Ano ibig sabihin? Means, according to Jesus worship, should be according to Jesus talaga. Wala nang iba. Wala ka nang ibang iimbituhin na pagsamba na hindi ayon sa Panginoong Hesukristo. Kasi marami ngayon nag-iimbento. No? Pwede naman tayong ganito, ganito. Wala namang command. Walang example. Kaya nga hinati ang testamento, mga kapatid. Bakit may lumang tipan? Bakit may bagong tipan? Kasi yung lumang tipan, napakahigpit. Sa lumang tipan, kapag araw ng Sabat at nagsaing ka, nagluto ka, mamulot ka ng panggatong, papatayin ka. Sa lumang tipan, bahal hindi ka nagbigay ng ikapo, papatayin ka. Ibalik natin yung Old Testament. May matira pa kaya, mga kapatid? Pag sa lumang tipan, malate ka sa pagsamba sa templo, papatayin ka. O pag nalate kayo, pag sa lumang tipan, may patay ba kayo o buhay pa? Mahigpit po sa panahon ng lumang tipan. Pero ngayong bagong tipan, sa lumang tipan, napagahigpit. Ngayong bagong tipan, pinalaya na tayo ng Panginoon sa batas na dahil kay Kristo. Pero wag nating aabusuhin yung kalayaang yon. Tayo nga dapat ang magpursige as a believers of the Lord dahil mayroon ng umako ng kasalanan natin. Kaya mababasa natin Romans 3:24, di ba? Free grace. Libreng biyaya ang sabi doon. Sabi doon, being justified freely. Walang bayad. By His grace through the redemption that's in Christ Jesus. Siya na yung nagpalaya sa atin. Siya na yung umako ng kasalanan natin. Na sa pagsalumang tipan, talagang marami hong pinapatay dahil sa pagsuway sa kautusan. Tayo ngayon ay naligtas sa biyaya ng Diyos eternally. Pero practically, dapat tayo ay sumunod sa katotohanan. Sabi doon, all the truth in Him. Nasa Panginoon ang lahat ng katotohanan. Ano yung lesson doon sa sinabi ng ating Panginoon? Rejoice in truth. Matuwa tayo sa katotohanan. Matuwa nga tayo, di ba? Dapat tayo ang makakitaan ng enjoyment na makikita natin before the foundation of the world, pumili ang Ama. Dami nang pwedeng piliin, but ikaw pa, ako pa. So, ang dami namang gwapo sa Europa. Nanood po ako kanina, Ireland. Ang pinaka masasayang tao sa mundo pala ay nasa Finland pala. Finland. Yun. Dito sa Pilipinas, masasaya ba ang tao, mga kapatid? Kami masaya. Pag sweldo. Pero pag wala ng sweldo, parang nanood ako ng yung teacher sa Belvedere, yung vlog. Ito daw ang pagsweldo. Napanood doon yung vlog ni teacher, na pagsweldo, siya ang pinapakain pinakain siya ng grapes nung misis niya. Pero pag walang sweldo, yung asawa daw, siya nagsisilbi, binamasahin niya yung asawa niya. So magkaiba na pag magsweldo, wala. Nagbabayro tultoy si teacher eh. So marami siyang mga, parang baka mag-million hit na yung niya. Kumbaga, sa buhay po natin mga kapatid, ang katotohanan. Hindi natin pwedeng baliwalain yon. So dapat namumuhay tayo ayon sa katotohanan. At mapapansin po natin doon sa 1 Corinthians 13, no? Maraming talata, 13:8. So tingnan natin. 1 Corinthians 13:6. Yan, maaga pa, no? 13:6. 1 Corinthians. Ano po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo? Sabi doon, 13:6, rejoice not in iniquity. Saan daw huwag kang matuwa sa kasalanan? But rejoice set in, saan daw matutuwa? In the truth, sa katotohanan. Yun ang dapat ikinagagalak po natin sa katotohanan. 2 Corinthians 13:8. Yun, tingnan natin. 2 Corinthians 13:8.
Sabi doon, for we can do nothing against the truth, but for the truth. So katotohanan, puro katotohanan lang. Kaya kapag hindi katotohanan, wag mong isabuhay. Wag mong i-entertain. Mali na nga eh. No? Tapos ganado pa tayong i-entertain yung mga maling mga sabi-sabi. Tingnan natin, Colossians 2:8. Ito, warning din ni Apostol Pablo. Colossians chapter 2 verse 8. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas? Sabi doon, beware. Yon, mag-ingat daw, lest any man spoil you through philosophy. Yon, di ba? Daming pilosopo sa mundong ito eh. Yon. Bakit maniniwala ka sa Diyos eh, hindi mo naman nakita? Nakita mo na ba, Sister Feliz, yung Diyos? O hindi pa, di ba? Bakit naniniwala ka? Maraming pilosopo eh. Yon. Ano sila? To see is to believe. Yon. Eh sabihin mo na, naniwala ka ba sa hangin? Oo. Ba't naniwala ka? Di mo na nakita. Yon. May panglaban ka na, no? So, ibig sabihin, marami yung pilosopo dito sa mundo. Pero mga nagsasabi sa akin eh, oh, Brad, kung nakakaligtas talaga ang Biblia mo, punta tayo sa Pacific Ocean. At dala ko ay ganito, kahoy. Dala mo ay Bible. O, kung sino ang maliligtas. So, talaga may mga punto-punto, no? Pilosopo. Yun. So, maraming pilosopo dito sa mundo, mga kapatid. Kaya paghanda natin, ano pa yung sabi ni Apostol Pablo po dito? Sabi doon, after the tradition of men. Yun, mga tradisyon. Pag may namatay, wag magwawalis. Bakit daw, Brad? Yun. Wala sa Biblia yon. Pag ikakasal, huwag, ano Brad, isusukat ang damit pang kasal. Ay paano malalaman kung sukat na sukat sa'yo? Maya pagka araw ng kasal isinukat mo, punit-punit kasi di sukat. Ano pa? May dumaang itim na pusa, may mamamatay. Ay dami namang namatay, ay hindi. Si Brother Ray po, namatay, hindi, wala naman dumaang pusa, Brad Kaya namatay, binaril po siya. Yung ating kapatiran dyan, di ba? So, yung kamatayan po kasi, nakatakda na po yan. Kung dumating ang panahon nakatakda sa'yo, darating at darating yon. Siyempre, mayroon tayong pwedeng sabi, bakit kaya namatay? Pero dapat ang Kristiyano, hindi na nagtatanong Ang tanong na lang, anong ikinamatay? Yun. Pero kung magtatanong ka, bakit kaya namatay? Bakit gusto mong ikaw mamatay? Ang Kristiyano, hindi na nagtatanong kung bakit namatay. Talagang panahon na niyang mamamatay. Ang tanong na lang, ano pong ikinamatay? Yun, namatay po siya doon sa binaril po siya. Yun talaga yung kamatayang nangyari sa kanya. Pero yung mamatay, talagang panahon na niyang mamamatay. Anumang panahon, anumang oras. May isang kwento po, may isa pong binata doon sa lugar niya. Ito, kwento lang naman para maintindihan nyo. Sabi nung kamatayan, dito ka mamamatay kung saan ka ay pinanganak. Abay, natakot yung binata. Galaw sabi niya, dito ako mamamatay sa lugar na ako ipananganak. Pupunta siya sa Mindanao. Ay nagkagera, Brad. Nako, balik na lang ako sa Belmont. Walang gera doon. Dito rin siya mamamatay. Alam natin, ang Diyos po, kung saan ka nakatakdang mamamatay, doon ka talaga mamamatay. Anong oras? Wala akong sasabihin ako, ayaw kong mamatay na gusto kong mamatay yung, ano bang, di ba, namimili pa tayo ng kamatayan? Gusto ko pong mamatay na kumakain ng ice cream. Iba gamitin ng Diyos, kakakain mo na ice cream na ano ka, Brad? Nag-diabetic. Hindi tayo pwedeng mamili ng kamatayan, nakatakda na po yan. Kaya huwag tayo magtataka, bakit may namamatay? May mamatay talaga. Halimbawa, namatay po ako, bakit kaya namatay si Pastor? Bakit gusto mo bang tumagal ako? Pastor, gusto kong 1,000 taon ka. Naku, medyo may nahirapan na nga ako Gusto ko nang kunin ako ni Lord So kung kahabaan pa tayo ng Diyos ng buhay, salamat. Pero kung bukas ay kunin ako ni Lord, lalong malaking pasalamat. Bakit? Matatapos na yung hirap natin dito, Brad, no? Pero nawa, huwag muna. Marami pang pwedeng gawin. Sabi nga nung ninaninita, bawat preach mo, Pastor, parang gusto, nagre-request na kakukunin ni Lord, pero
Mula nung naging pastor ka, nagre-request ka na kunin, hindi ka pa kinukuha ni Lord. Ay sabi ko, nasa kamay na kasi ng Diyos yun eh. So tayo naman, gusto natin na talagang makapiling na natin ang Diyos. Pero pag ayaw niya, wala pa tayong magagawa. Habang tayo pa hindi kinukuha ng Lord, edi gawin po natin yung tama na hindi tayo lumalabag sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, para maging mapayapa ang buhay natin. Ang daming Kristiyano ngayon, hindi mapayapa ang buhay. Bakit? Lumalabag sa katotohanan. Ayaw sumunod sa tama. Kaya nung nangyayari, sila ang tinatamaan ng parusa ng Diyos. So, ano pa? Sabi po doon sa, tingnan natin, 1 Timothy, mga kapatid. 1 Timothy chapter 1, verse 16. Ito po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo kay Timoteo. 1 Timothy chapter 1, verse 6. Ano po yung sabi diyan? Chapter 1, verse 16 po pala. Chapter 1, verse 16, sabi doon, now bet, for this cause I obtain mercy, that in the first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. So, ang Panginoon ang pattern natin. Makita natin, nung ipinanganak ang ating Panginoon, hindi na naman siya ipinanganak sa ospital eh. Wala nga siyang kaunan-unan. Saan ba tayo ipinanganak, mga kapatid? Sa bahay, sa labas ng bahay, o sa dam? Wala akong ipinanganak dito sa labas ng bahay. Minsan sa ospital. Pero ang Panginoon, sabi ng Philippians chapter 2. Tingnan natin, Philippians chapter 2, mga kapatid. Yung paghihirap, yung ginawa ng ating Panginoon, sabi doon, let this mind be in you, which was also in Christ, who being in the form of God, nasa kalagayan sa Diyos, thou it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Servant, nag-ano siyang servant. Samantalang doon sa langit, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iniwan niya yon para sa katubusan ng kasalanan natin, mga kapatid. At siya yung pattern natin kung ano yung uutos ng Panginoon, kung ano yung sinabi niya sa mga apostol, yun ang ating gagawin. Ano pa? Tingnan natin ang Titus chapter 2 verse 7. Puro ito, good example po ito ng pagsunod po natin. Titus chapter 2 verse 7. Yan, tsaga-tsaga lang po tayo, mga kapatid. Sabi ito sa Titus, nalampasan ko po. Titus, anong sunod ng Titus? Philemon. Titus chapter 2, verse 7. Sabi po doon, in all things, showing thyself a pattern of good works and doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Yon, yung pattern ng magandang ginagawa. Ibinigay na ho sa mga apostol ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, in all things, sa lahat ng bagay, showing thyself a pattern of good works. So may pattern na po tayo susundan. Di na natin kailangan gumawa ng panibagong pattern para gawin. Dahil nagawa na po ng ating Panginoon kung ano yung dapat gagawin natin. Wala na pong invention na pwedeng gawin. Ano po? Hebrew chapter 8, verse 5. Yan. Marami pong verses. Para kailangan po natin yung maraming verses. Chapter 8, verse 5. Ano po yung sabi po ng ating kapatid na Pablo? Who served unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For he saith, he that thou make all things according to the pattern showed to thee and the mount. So may pattern. Hindi pwedeng, yun si Mrs. Dati nagtatrabaho sa Novelty, yung tagagawa ng mga damit. Yung gagawin ng production, ang gumagawa ng pattern, sina Mrs. Yung bago makagawa yung mga manggagawa, dadaan muna sa kanila. So ito na yung pattern, ito na yung example, yun, gagawin ng production na yan. So pag mali yung pattern, mali din yung gagawin doon. Pero bago dalhin sa production yun, mayroong QC. Di ba? Mayroong sasala yan. Balik yun sa gumagawa ng pattern. Mali.
So, ganun sa atin, ang final authority natin, yung ginawa ng ating Panginoon, siya yung nagbigay ng pattern sa mga apostol, ito yung gagawin dapat ng mga mananampalataya. Ano po? Hebrew 9:23. Tingnan natin. Diyan lang po yan, magkatabi. Sabi doon, 9:23, sabi doon, it was therefore necessary that the patterns of things and the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. So may heavenly, may ano na po, no? Sabi doon, patterns of things and the heavens should be purified with this. So yung pattern na ibigay na po ng ating Panginoon. Kaya mayroong pagkakaiba ang Old Testament worship at saka New Testament worship. Yung Old Testament, ito yung pattern na binigay ng Diyos kay Moises. Sa New Testament, binigay ng Panginoon sa mga disciple. Kaya magkaiba po yun. So, ano po? Sabi doon, use only the Word of God as basis of true and acceptable worship. Kung ano yung inutos, yun ang gagawin natin. Pag walang utos, ba't mo gagawin? Di ba? Sabi doon, do obey, do not forsake. Yun, do not rebel against the truth. Sabi na John 15:10, you shall abide in my love. John 14:21, sign of love to God, yung pagsunod. Do it with joy. Ano pa? Do it with love for God. Diba? Napakaganda po yun. So, New Testament worship should be according to God's love and command. Yun po yung pinaka-maganda po doon, mga kapatid. So, sa panghuli, according to His promise of perpetuity. So, nandun pa rin sa Matthew 28:19-20. Ang sabi doon, in law, I am with you always, even unto the ends of the world. Kapag ginawa natin ang tama, sumunod tayo sa tama, sa pattern ng Panginoon, ano ang pangako ng Panginoon? In law, I am with you always. Palagi niyo ako makakasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. God is fulfilling His promise and continue to do it faithfully. Ang Diyos po, tapat mga kapatid. Until these final days, hanggang pagbabalik niya, bringing us into the true worship. Kapag totoo tayong sumusunod mga kapatid, hanggang pagbabalik ng Panginoon, matutuwa ang Diyos. Magagalak po siya ng kanyang mga anak ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Kahit kakaunti tayo. Yung unang kinanta natin, di ba? Fear not, little flock. Ay napakarami naman natin, di ba? Nung kami nga dati, nung di pa ako convert sa Christian group, abay, nagsisimba lang kami. Hindi naman talaga pagsamba pinupunta namin, lalo pag ano, Brad, yung, ang tawag doon, simbang gabi. Yun. Nakaranas ba kayo ng simbang gabi, mga kapatid? Hindi naman simbang gabi yun. Anong, Brad? Simbang madaling araw. Yung simbang gabi, alas 7 ng gabi talaga. Pero pag umaga, hindi simbang gabi yun. Simbang madaling araw. Ranasan ko yun. Kinukumpleto ko talaga yung siyam kasi, di ba, pag nakumpleto po yun, anong sunod, sister? Magwiwish ka. Yun. Ay, hindi naranasan ni sister eh. Ito mga ito, lumaki na talaga dito sa church ito. Yung magwiwish ka, pag natapos yung siyam na simbang gabi, ay gusto kong makapag-asawa ng Haponesa. Ayun, ang wish mo. Oh, balay mo, sabi nga, balay mo, yung masagutin ka kasi nag-wish. Uso pa kasi ang wish doon natin dati, di pa no? Dito pa tayo Kristiyano. Ngayon, huwag ka nang mag-wish. Yun. Baka nag-wish ka pa, ha? Baka pag nagbe-birthday, sindihan mo ang kandila. Anong wish mo, sister? Ano mo nag-wish ka pa? Kristiyano ka na? Mag-wish ka pa? Ano ang sekreto? Ang sekreto para ibigay ng Diyos ang gusto mo, Matthew chapter 6, verse 33. Yun lang, wala nang wish doon. Mag-wish-wish ka eh. Hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Ano sabi doon? Unahin mo muna ang aking kaharian at ang aking katuwiran at lahat ng kailangan mo, sadyang idaragdag ko na lamang sa iyo. May wish ka ba doon? Wala. Sumunod ka lang sa Diyos. At kahit hindi mo hilingin, ibibigay ng Diyos yan. Ay puro ka-wish eh. Ilan bang kandila ang nilagay mo sa cake? 10, pastor. 10 wish yan. Alam mo? Part of tradition po yun eh. Ano ba? Sa Ephesians
chapter 3, verse 21, in the church wherein the New Testament worship should be observed. Yon. Basahin nga po natin Ephesians 3:21. Ito yung pinaka-last verse po natin bago tayo magtapos. Ephesians 3:21, mga kapatid. Sabi doon, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, word without an amen. Yon. Dapat ang natutuwa mula ngayon hanggang pagdating ng Panginoon, ang Diyos. Wag lang puro ikaw ang matuwa. Natutuwa ka nga, pero ang Diyos din naman natutuwa sa ginagawa natin. Hindi blessing ang darating sa'yo. Diba? Dalawa lang naman eh. Sa Deuteronomy, chapter 28, verse 1, basahin nga natin yung bago tayo magtapos, mga kapatid. Para maintindihan natin na kapag natuwa ang Diyos, ito yung mangyayari kahit sa lumang tipan. Sabi doon sa Deuteronomy, chapter 28, siyempre, paborito natin ito. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Kasi ang blessing, nandyan lang man, nandyan ang Diyos. Deuteronomy chapter 28. Ano po yung sabi po dito, mga kapatid? Yun, medyo dikit-dikit na po ang Bible ko. Yun, mabuti sa inyo, electronic, pagpindot, 28. Ako talaga, malaking Bible po yan, Medyo kasi pag nag-brown out po yan, wala na kayong Bible. Di ba? Ilan ho ang mahawak ng totoong Bible? Pati na, puro electronics, Matindi, Wala ba kayong extra niyan? So, pag may extra, pwedeng sabi, Pastor, may extra po ako. Pwede, di ba, Brad? Okay, so ano po yung sabi doon? Deuteronomy chapter 28, verse 1. Ito, dito na po talaga tayo magtatapos. Sabi po ng 28, verse 1, and it shall come to pass, if thou shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe, ito sabi ng Panginoon sa bahay Israel, and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings, yun, siyempre, paborito natin, blessings. Ano yung mga mangyayari kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos? If thou shall hearken unto thee the voice of the Lord thy God, blessed shall thou be. Sabi doon, and all these blessings shall come on thee. Ano po ang gagawin pa? And overtake thee, if thou shall hearken unto the voice of the Lord thy God. Yon. Di ba ang sarap ng buhay kapag yung blessing nag-overtake sa'yo, Brad? Nawala ka pa doon, nag-iintay na yung blessing. Kabaligtaran naman ito sa mga masuwayan sa Diyos. Anong gusto nyo mag-overtake, mga kapatid? Yung blessing o yung sumpa? Kasi may sumpa din, 15. Ano sabi doon? But it shall come to pass. Nangyari ito sa bahay Israel. Ito ay larawan din sa ating kapanahunan. If thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments and His statutes which I commanded thee this day. Yon. That all these curses shall come upon thee and overtake thee. So, dalawang nag-overtake. Ang tanong ngayon, mga kapatid, ano bang nag-overtake sa inyo ngayon? Blessing o cars? Kayo po ang nakakaalam. Yun. Nag-overtake Parehong nag-overtake ito, nag-uunahan. Ibig sabihin, wala ka pa doon sa lugar na yun, naghihintay na sa'yo, yung dalawang yon, kung alin man yung ginagawa mo. Yon. Pastor, alam mo ba kung anong nag-overtake sa akin? Hindi ko alam. Ikaw lang nakakaalam at si Lord. Pero gusto mong sabihin sa akin para mapayuhan kita. Di ba? Baka naman ang iba yung nag-overtake sa'yo, pwede mong, Pastor, pwede bang makahingi po ng advice? Di ba? Parang nakakahiya namang sabihin kay Pastor. Kala mong nag-overtake sa akin, sumpa. Hindi nakakahiya yon. Ang nakakahiya, yung wala kang humility, ayaw mong pagsisihan yung ginagawa mong mali. Kailangan, kung ano yung mali, maging humble tayo sa Panginoon. So, yun po mga kapatid, sa conclusion, sa New Testament, dapat tayo ay matuto, isabuhay, makilaban, at mamatay tayo na manindigan sa katotohanan. Yun, ang dami yung namatay.
Ayaw na manindigan sa katotohanan. Kinamatayan na ang kamunduhan. Alam mo yan, no? Ba't ang maganda, mamatay tayo na nanindigan sa katotohanan. So, yan lang po sa umagang ito at nawa, marami nating natutunan, marami na nakapagbigay sa atin ng encouragement. So tayo po tumayo at tayo po manalangin at pagkatapos po nito ay magpaawit po si Brother Renz ng isang awit. So tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita mo naming narinig ngayong umaga na nagbigay po sa encouragement about true worship o Lord na hinahanap mo sa mga totoong mananamba mo o Lord. Salamat o Diyos at tawa palagi po ang samahan, gabayan sa mga natitira pa po ng oras. Kayo po ang mangunat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.